So, ayun na nga guys, gusto ko lang naman i-share yung experience ko today. Actually, today is July 26. Um, the reason na gusto ko lang i-record at mag-video, gusto ko lang talaga kasi this is, nasa-shock pa ako. Mixed emotions, to be honest. Pero, napaka-thankful at blessed na so super thank you God kasi yung journey ko is hindi talaga niya ako pinabayaan, hindi niya kami pinabayaan sa journey ko, sa journey namin bago ko makuha to. So to be honest guys, kasi flight ko na next week, July 30. So today is July 26. So 4 days to go. Actually, nasa-shock pa ako or medyo natutulala pa ako. Hindi ako makatulog actually. Magto-12 a.m. na. So, kasi ganito, kanina, in the late afternoon, um, na-receive ko sa email or sa WhatsApp na chat galing sa TA ko from Malaysia na, "Hi Rizel, okay ka ba sa flight na to?" Parang ganon. So, pagtingin ko is July 30. So, parang na-realize ko, uy, flight ko na. So, diretso na to. May ticket na ako. Parang ganon. Then, napagtanto ko, biglang napaisip ako tutulad. Ay, shucks! July 26 pala ngayon. So, 4 days na lang pala. So, to be honest, guys, na-shock ako at natulala ako that time. And, actually, nag-ask ako sa TA ko kung meron bang, option for available, flights, ganyan. Kaso, magkakaroon ng conflict na parang, pag na i-move ang flight, mag-move din yung start date ko. So, o nga no, sabi ko. And then, napagdendo ko din, sabi nung TA ko na, di ba, ang nakalagay sa offer letter mo is, ang commencement date mo is July 29. So, nag-sorry ako. Sabi ko, I'm sorry for the, ganyan, kasi, oo nga pala, chinek ko na ang commencement date ko is July 29. So, it means dapat July 29 talaga ang flight ko. So, oo nga, nag-sorry ako. Sabi ko, so sorry. So, I'm okay sa ganyang flight, na ganyan-ganyan. So, tinanong niya ako, are you sure? Sabi ko, yes. Kasi, naisip ko, nung nasa ulirat na ako na, sino ba ako? Diba? Ito na binigay na ni God yung opportunity na to. Na, yung sa journey ko, yung flow ng journey ko talaga, simula nung sa final interview, pag-process ng papers, medical, lahat. Sa mga onboarding, visa, napaka-smooth ng process. Feeling ko, sa journey ko na yun talaga is nandun si God. Tinutulungan niya kami, ginagabayan niya kami kung anong step na gagawin namin. At nararamdaman ko, binigay ni God to para sa akin. Kasi, be honest, ang final interview ko, June 26. Pero, 1 month lang na process lahat ng papers ko, ang visa, lahat. So, nakakabasa ako, oo, nababasa ko yung ibang mga comment na hinihintay nila yung mga employment pass nila, yung approval ng visa nila is almost 2 to 3 months. So, paano, na parang, wow. So, ang bless ko, ang swerte ko kasi 1 month lang na process lahat. And to be honest, kahapon lang ako nag-apply ng visa ng pa-Malaysia. Kinabukasan, today, approve agad. So, tapos nagpidos na ako agad. Kanina lang, nagpidos na din ako. So, ang smooth ng flow na parang sabi ko, sino ba ako? Napaka-demanding ko naman. And to be honest guys, first timer ako. Kaya, doble-doble yung nararamdaman ko ngayon. Kinakabahan, na na-excite, na paano pag nandun na ako, paalis na ako, anong feeling, yung mga ganon. Hindi ako makatulog ngayon, to be honest. Kasi, guys, wala pa akong gamit, wala pa akong maleta, wala akong kagamit-gamit. Mga damit ko, hindi ko pa naayos. Basta, kulang pa. As in, wala pa akong na-prepare. Kasi nga, ngayon, nung pagsabi sa akin na, ito flight mo.
syempre na-shock ako. 4 days na lang. Next week, alis ko na. So, 4 days na lang talaga ako magpe-prepare. Kaya, ito, iniisip ko, yung mga dadalin ko, ganyan. Pero, sa good side naman is parang, lagi kong sinasabi, God, thank you. Kasi, ito, isa na rin, napabilis, napadali yung proseso. Diba? Parang almost 1 month natapos lahat. Kasi, napaka-convenient din kasi through email lang naman ang pagsisend nila ng mga requirements sa akin. Pipil-upan ko lang. Syempre, follow lang yung mga instruction. To be honest, may mga conflict din na kung paano mo gagawin kasi ang dami talaga. So, good thing at napaka-thankful ako at thank you God kasi sa lahat ng mga journey na yun, sa lahat ng mga requirements na dapat gawin, natatapos ko siya on time, sa deadline. Syempre, sa tulong na rin ng partner ko. Sa journey ko dito, simula nung nag-final interview, hanggang nakapasa, hanggang pag-process ng papers, through medical, ano pa ba yung mga onboarding process, nandyan yung partner ko na nakasuporta sa akin. So, super thankful din ako doon. Dahil sa journey kong to, magkasama kami, hindi niya ako iniiwan talaga at naka-guide siya at naka-backup lagi. Pag may hindi ako alam, tanong ako sa kanya. Although ex-OFW, kaya kampante ako na alam niya, na pag nagtanong ako is alam niya, which is totoo naman. Na paano ba to, paano ganyan. Kaya, laking tulong din niya talaga sa akin. Kasi sa flow ng mga instruction at yung mga step 1, step 2, step 3 sa mga binibigay nilang requirements sa akin. Siguro kung wala din naman yung partner ko, hindi ko alam kung paano ang step by step. Although may mga instruction, medyo komplikado lang kasi lahat. Pero yun na nga, to make the story short. So, ito na guys. Ito na yun. This is it na. Gusto ko lang i-share kasi talagang hindi ako makatulog sa tuwa, kaba, na mararamdaman ko na kung anong feeling ng pagiging isang OFW at super thank you God kasi sabi nga ng kapatid ko, para sa akin to, na maraming beses akong nag-try. Guys, may mga rejection ako dati. I got rejected before. Nawalan ako. I got demotivated. Na-demotivate ako at that time. Pero ito, sabi ko, sa pagkakataong to, go, laban. Dapat hindi kailangan umistop. So, lagi ko nga sinasabi, nagkaroon ako ng, hindi ko alam kung motto to or what, pero kasabihan ko sa sarili ko na lahat ng mga imposible, kayang gawing posible ni God. Kasi, basta lagi lang nakakapit, nakahawak sa Kanya at magtiwala, ibibigay niya sa'yo on the right time. Pag time mo na talaga at para sa'yo, ibibigay ni God yun. Kahit imposible pa yan sa isip mo or nararamdaman mo. Basta kapit at lagi lang magdasal. Lagi ka lang humingi ng tulong sa Kanya at kumapit. Hindi ka niya pababayaan. Na ko yan, sobrang based on my experience talaga. Sa lahat ng journey namin ng partner ko dito sa pag-alis ko, mula sa ma-interview ako ng final last June 26. Grabe, alam niyo ba guys, nag-final interview ako doon pa mismo sa loob ng sasakyan ng kaibigan ng partner ko para lang ma-survive ko yung final interview na yun. Actually, nadidemotivate na ako. Sabi ko sa partner ko, wag na natin ituloy kasi may event, kasal kasi, wag na may event, ganyan, nakakahiya. Sabi ng partner ko, laking tulong ng partner ko, pinush niya talaga ako na hindi, puntahan mo yung, pasukan mo yung final interview na yan. I-try mo lang. Kung makapasa, good para sa'yo. Pero pag hindi, okay lang yan. At least trinay mo. So, grabe, napaka-positive ng partner ko. So, sa pagpupush niya sa akin yun, grabe. Doon talaga sa mismong loob ng sasakyan. And then, gusto ko talaga, aminin ko, gusto ko din. At gusto kong itry ulit. So, yun. Then, kinabukasan, guys, hindi ko expected. Congratulations, you passed the interview. So, nandun na kami sa requirements portion na.
And ngayon, grabe, paulit-ulit kong sinasabi, thanks God, thanks God, thanks God. Sa journey namin ng kahit isang buwan lang, sabi ko sa isip ko, napaka-bless ko. Kasi sa loob ng isang buwan, natapos lahat. Sa isang buwan, natapos ang journey namin, ng journey ko sa pagpaprocess ng mga requirements. Ang bilis lang at napaka-soft. So, ibig sabihin, talagang binibigay ni God. So, lahat ng journey, lahat ng nangyayari sa atin, tiwala lang sa Kanya. Hindi niya tayo papapayaan. Lagi lang maniwala, kahit ang bigat-bigat na, ang hirap na, minsan naisip natin wala ng pag-asa, pero kapit lang. Kapit lang dahil lahat may pag-asa talaga. Yun lang guys. So, sa journey ko, sobrang blessed at thankful talaga ako. Kaya, kayo din guys, laban lang, kapit lang, tiwala lang kay God.